Welcome to Love Lines. Good morning, Philippines! And hello world! Araw ng linggo, kaya tara, simba tayo. Uy, maaliwalas dito. Pinapiyasan na yung puno doon. Ayan. Nauna na si nanay. Nauna na rin sila Blaze Junior. Ako nagsara na yung gate eh. Okay, maganda yung Sunday morning. National Bible Sunday ngayon. Kaya dala ni Bebe yung mga Bible namin. Pahala na siya. Symbolical. Symbolism at esa. Oh, ayan, basta ganun. Na i-bless ulit yung mga Bible ngayong araw ng linggo to. Okay. Makinis ang kandaan. Oh, look. Medyo maano yung langit, medyo medyo lang, maula pala. Hindi siya asul, kundi puti and gray. So, nagbabadya ang ulan mamaya siguro. Okay. OTD for the day. Ito. Hindi na ako nagbelo. Kasi may mga bit-bit ako eh. Ayan. Shoes. My favorite shoes. Na pang-ulan at pang-init. Ay, wala na yung prutas. Ayun, yung magic fruit oh. Yung favorite kong puno. Natitigan. Nagro-rosary pa. Dito ako sa side ulit dadaan. At wala pang harang oh. Andito pa, di pa nakalagay yung harang. Dumi sa side daan. A reading from the book of the prophet Isaiah. A reading from the first letter of Saint Paul to Corinthians. Sa Isaiah na pagliligtas ng Diyos sa atin. So we hear first that Jesus begins his ministry after John the Baptist arrested. And this is not accidental. When one voice is silenced, kapag tinatahimik ang isang boses katulad ni Juan Bautista, God raised another one, and that is Jesus Christ. And this is also innate with us, ano na sa atin ito, automatic na sa atin ito, di ba? Kapag tayo ay nakikita ng mali, ay tayo ay hindi mapipilitang tumahimik lamang at pinagsisigawan natin ang katotohanan, di ba? Kapag third Sunday, narinig natin ito, sabi ni Jesus, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, ibig sabihin, even in the ordinary days natin, na ating pamumuhay, kailangan mag-repent, kailangan magsisi, kailangan italigdan yung ating mga nagawang kasalanan, ating kasamaan, ang dilim ng ating buhay. So, tanggapin natin yung liwanag ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, para kita. So, yun. So, bagkos ay maging katulad din tayo. Ibig sabihin, maaakay natin ang maraming ibang tao para makilapit sa puso ng Diyos. So we should not be an instrument na mas mapalayo pa sana yung mga tao dahil sa pagkagawa natin ng mga kadiliman, kasamaan, kasalanan, kasakitan sa ibang tao. Bagkos ay katulad ng ginawa ni Jesus. Kaya ganun na lamang ang pagsunod ng mga magkakapatid na ito dahil nasilayan nila, naramdaman nila ang liwanag ni Jesus. So sana ay ganun din na makita sa atin ang liwanag ni Jesus sa atin. So as we approach also this time for February, matapos yung time in January, the Candelaria, presentation of the Lord. So the candles sa
sana maging katilan tayo, ilaw tayo ng ating Panginoong Yesu Cristo. So, this Sunday, let us also ask ourselves, what darkness, ano yung mga kadiliman ng ating buhay na kailangan liwanagan pa ng ating Panginoong Yesu Cristo? Yan. Okay na, tara na. Thank you po, Father. Okay, word for the day, repentance. Ngayon, unang tinawag ng Panginoon yung kanyang 12 apostles. So, sa gospel ngayon, dalawa yung tinawag niya. Dito tayo, Nay. Ano sabi ni Padre? Dalawa, hindi ko dalawa yung tinawag niyang dalawang batch pala. Si Simon Peter. Ayun, maambon talaga. So, okay. Ano natin yung liwanag? Nakapula? Nakaputi. Wala dyan, Nanay, naka-stripe kanina. So, repent for the kingdom of heaven is at hand. Yung pumunta tayo mula sa kadiliman sa ating liwanag. Tayo ay pumunta sa liwanag. Maging liwanag din tayo sa ating kapwa bilang mga Kristiyano, di ba? Ganun yun. Alright, sa araw-araw na gagawin natin, maging liwanag tayo sa iba. Ilabas natin ang ating kaliwanagan. Okay, so yun muna tayo. Kasi itong halaman kay Sister Shoni. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.